Larawan ng isang masigla at matalinong bata si Geraldine Palma. Pero noong August 11, 2007, biglang nawala si Geraldine. Makalipas ang 5 araw, isang maleta ang nakitang palutang-lutang sa North Harbor sa Tondo. Ang laman ng maleta, katawan ng isang patay na bata. Kinuha ko po, sabay di ko naabot, sabay biglang pumatong ko sa bato. Ay bigla ko pong nakita yung paa. Nagtakbuhan po kami. Si Geraldine Palma nga ba ang batang ito? Wala ako ng anak ko. Ano ang nangyari sa kanya bago siya pinatay? Balikan po natin ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. Umaga ng August 16, 2007, ang araw na kailan may di malilimutan ni Kiko, di niya tunay na pangalan. Mamamasura sana siya sa Isla Puting Bato sa may North Harbor sa Tondo, ngunit isang kulay berdeng maleta na palutang-lutang sa tubig ang umagaw ng kanyang pansin. Kinuha ko po, sabay di ko naabot, sabay biglang pumatong ko sa bato. Sabay bigla ko pong binuksan. Ay bigla ko pong nakita yung paa. Nagtakbuhan po kami. Ang tumambad sa kanya, ang patay na katawan ng isang batang babae na sapilitang siniksik sa loob ng maleta. Nakasuot ng yellow jogging pants ang bata, pero wala ng damit pang itaas. May nakapulupot pang electrical cord sa leeg nito. Ito raw ang batang si Geraldine Palma na 5 araw nang nawawala. Sa salaysay ng kanyang amang si Gerald, huli niyang nasilayan ng anak noong gabi ng August 10, 2007 sa kanilang bahay sa Riverside Village sa Pasig. Nagpipilit daw itong sumama sa lakad ng ama kinabukasan, pero hindi pumayag si Gerald dahil may tutorial session ng bata. Naikwento din daw ng isang kapitbahay kay Gerald na nakita niyang palabas ang bata at ang yaya nitong si Marites sa kanilang village noong araw na iyon. Ang abiso ni Marites sa kapitbahay, "Magagawa kayo sa to? Katali, iwan mo na lang si Geraldine dito." Ngunit tumanggi raw ang kasambahay. 5 buwan pa lang na namamasukan noon bilang yaya ni Geraldine si Marites Ontog. Hindi nila akalaing ito na rin ang huling pagkakataong makikita pa nila ang matatamis na ngiti ni Geraldine. Bandang 3:00 ng hapon nang makauwi si Gerald ng bahay. Laking pagtataka niya na wala pa si Geraldine at ang yaya nito. Isang tawag sa telepono ang kanyang natanggap. Isang nagpakilalang kidnapper ang humihingi ng 10 milyong piso kapalit ng buhay ni Geraldine. Akala ni Gerald isang prank call lang ang kanyang natanggap. Pero nang tumawag daw ulit ang mga kidnapper, sinabi nitong pinatay na nila ang yaya ni Geraldine na si Marites. Ang nangyari sa anak, inilihim na muna ni Gerald sa ina ng bata. Humingi ito ng litrato sa ina ni Geraldine para magbakasakali kung may nakakita sa bata. Kinabukasan, isang text ang natanggap ng kapitbahay ni Gerald mula sa cellphone ng yaya ng bata. Kwento ni Marites sa text message, habang naglalakad daw sila ni Geraldine, may humintong sasakyan sa kanilang harapan. Dito na nagdesisyong humingi ng tulong si Gerald sa PACER o Police Anti-Crime Emergency Response. Isinama ni Gerald ang ina ni Geraldine sa PACER. Noon lang nito nalaman ang sinapit ng kanyang panganay na anak. Muling tumawag ang mga kidnapper. 10 milyon? Wala akong ganun kalaking halaga. At ang halagang 10 milyong piso na unang hiningi, naibaba nila sa halagang 245,000 pesos. Dala-dala ang pera, magkasamang pumunta sa itinalagang lugar si Gerald at ang half-brother ni Geraldine na si Andrew Palma. Oras ang lumipas, ngunit ni anino ng mga kidnappers, hindi nila nasulyapan. Walang Geraldine na dumating sa pinag-usapang tagpuan. At mula noon,
Hindi na rin muling tumawag pa ang mga nagpakilalang kidnappers. Ibang salaysay naman ang bumuo sa kwento ng pagkawala ni Geraldine Palma. Isa si Lita, hindi niya tunay na pangalan, sa mga nakasaksi umano sa mga pangyayari 2 araw pagkatapos mawala si Geraldine. Nang lumabas daw si Lita sa kanyang bahay sa may Isla Puting Bato para hanapin ang kanyang live-in partner, nakita daw niya itong may sinisilip sa talahiban. Nakita ko yung kalibing ko nandun, parang siyang may tinitingnan. Tapos sabi ko, ano yun? Ano yung ginano mo? Sabi niya, kaya maingay, meron akong nakikita. Tiningnan din daw ni Lita ang sinisilip ng kanyang live-in partner at nagulat siya sa kanyang nasaksihan. May nakaibabaw, tapos nagpalitan sila, tapos ano yung, parang may nakita akong parang tali na inano sa liig. Yun, tapos mabilis lang paano, tapos inano nila, niligpit. Binot na nila at inano na sa malita, sinalo sa may dagat. Matapos ang di umano'y panghahalay sa biktima, nakita rin di umano ni Lita na ipinasok ng isang lalaki ang isang bata sa loob ng maleta. Matinding takot daw ang bumalot sa kanya kaya hindi siya nakatulong man lang. Hindi ko alam saan galing yung bata. Tsaka ko lang naman nasabi na ang pangalan niya yung Dinlin, yung inano na sa TV na ang pangalan na tagpuan na bata, si Dinlin. August 16, 2007, nang pinuntahan ng ina ni Geraldine at ng kapatid nitong si Andrew sa isang punerarya sa Maynila para kilalanin ang batang nasa maleta. Manas na raw ang itsura ng batang natagpuan sa loob ng maleta. Hindi na ito nakilala pa ni Felma. Pinuntahan ulit ni Gerald ang punerarya at kinilala na ang bangkay ng batang isiniksik sa maleta. Walang iba kundi ang anak niyang si Geraldine. Siyempre, tutulungan ko mga tao na may sakit para gumaling sila. Nag-question ko yun. Pag magaling na sila, pwede na sila ako mga bahay nila. Pangarap maging doktor ng 7 taong gulang na si Geraldine Palma. Pero ang pangarap na ito natuldukan sa kanyang marahas na pagkamatay. Inihimlay ang kanyang katawan sa Manila Memorial Park noong August 26, 2007. So, Dinlin, goodbye. Say bye-bye to Mama. Okay, rest in peace. Be happy. Wala ako ng anak ko. Di pangkaraniwan ang mundong kinamulatan ni Geraldine o Dindin Palma. Mag-live-in partner ang kanyang mga magulang na 10 taon nang nagsasama. Alagang-alaga ko talaga yan. Halos hindi ko pa nga halos ayaw ko pa nga madapuan ng langaw yan o lamok eh. Sobrang alaga ko talaga, sobrang mahal na mahal ko yung anak ko. Biyaya ng Diyos sa akin, kung tuwa na ako na kahit na hindi perfect family siya. Buong araw ang pasok ni Dindin bilang grade 1 student sa St. Paul College sa Pasig City kaya hindi kinaya ng kanyang ama na ihatid sundo ang bata. Medyo exclusive from village, so pwede. So, at welcome na welcome siya sa misis ko. So, weekdays nandito siya para for school bus purposes. Tapos weekends, sinusundo ko din ito sa nanay niya. So, doon siya mag-weekend. Ayon kay Felma, huli niyang nahagkan at nakapiling si Dindin 2 araw bago ito mawala. Saan natin din? Kaarawan kasi ng bunsong kapatid ni Geraldine noong araw na iyon. Ang larawang ito na lang ang tanging alaala ng kasiyahan ni Dindin bago siya tuluyang nawala. Wala namang pahiwatig na yung sign na mawawala siya. Wala talagang kabawal. Hindi naman ako kinakabahan sa kanya na mawawala naman pala siya sa akin. Sa pagkawala ni Dindin, naglaho rin na parang bula ang yaya nitong si Marites Ontong o mas kilala sa tawag na Mayet. Siyempre siya ang unang suspect ko na hindi naman alam niya na susunduin ko. Tapos biglang nawala.
Siyempre, she's my prime suspect. Tubong Masbate si Mayet. Pinakilala raw ito ng isang kaibigan ng pamilya sa mga Palma. Hindi naman siya naging salbahin kailan, pero parang hindi siya talang tipong maid dahil yung tayo niya, yung kilos niya. Sa huling panayam ng GMA News sa kapatid ni Mayet noong isang taon, nakatanggap din daw sila ng isang tawag na may hatid na masamang balita. Pero nung August 14 and 15, may tumawag dito sa amin na hindi naman nagpakilala kung anong pangalan, patay na, ika ang kapatid nyo. Mabait na kapatid daw si Mayet, kaya hindi makapaniwala si Nena na ang kapatid niya ang itinuturong suspect sa pagkawala ni Geraldine. Hinahanap nila ngayon patay na. Ayun, naitawag na, patay na at idinidiin pa nila. Sa kasagsagan ng balita tungkol sa investigasyon sa kaso ni Geraldine Palma, isang pangalan ang biglang umalingaw-ngaw, si Jesseline Salvatierra. 12 taong gulang si Jesseline, nawala siya 9 na araw bago naglaho si Geraldine Palma. Katulad ni Geraldine, hindi rin nahanap pang muli ng pamilya Salvatierra si Jesseline. Lumabas ang balitang ang batang natagpo ang patay sa loob ng maleta ay hindi si Geraldine, kundi si Jesseline. Nga naging sensational tong kaso na to, no? Napalabas sa TV, dyaryo. It so happen na meron din isang batang nawawala, yung Salvatierra. Kinontak namin ang magulang niya, pinakita namin sa kanya yung cadaver. Nang mabalitaan ang tungkol sa maleta, nagpa siyang kanyang ina na puntahan ng punerarya para tingnan kung ito nga ang kanyang anak. Wala akong kutob na siya eh. Malayo. Kasi sa buhok pa lang, makapal ang buhok ng bata. Diba, makapal na square. Yung anak ko naman, layer siya na manipis, na may parang may kulay na parang blondie. Tapos singkit ang mata niya. Yun naman kasi may kuntil siya eh, sa kaliwa, si Palma. Yung anak ko naman, tsaka matangos naman yung ilong ng anak ko doon. Kapag ngumiti nga siya, ngumingiti rin pati yung mata niya. Hanggang ngayon, naniniwala si Aling Julie na buhay pa ang kanyang anak at muling magbabalik sa kanyang piling. Pero sabi ko, alam ko nandiyan anak ko. Sabi ko ganun, malakas yung pananalig ko sa Diyos na buhay siya. Walang araw, babalik at babalik yan. Walang imposible sa Diyos. Yan lang, pagka nagdadasal kami. Samantala, buo ang paniniwala ni Gerald Palma na ang batang nasa maleta ay hindi si Jesseline Salvatierra, kundi ang kanyang anak na si Dindin. Napunta kami doon and I mean, it's very clear her body, maybe just her mouth was a little bit damaged, may mga stitch, pero there was not a single doubt, you know, that it's her. I mean, kompleto naman siya, wala mang kulang na parts ng body niya. Kidnap for ransom ang sinasabing unang motibo sa pagkawala ni Geraldine Palma. So pag kidnap for ransom, parang pera-pera lang yun eh. Kadalasan yan, based sa aming records, is nire-release yung victim. Ngayon, kung ganon, namatay yung victim, nagkakaroon din kami ng ibang theory. Like, baka naman hindi kidnap for ransom, baka revenge. Lumitaw kasi ang anggulong may kinalaman daw ang yaya ni Geraldine na si Marites Unto. Ito kasi ang huling kasama ng bata bago ito nawala. Ang Manila Police District naman sa pangunguna ni Police Superintendent Alex Yangkiling ang nag-imbestiga sa batang nakita sa loob ng maleta. Yung sa height kasi pumapasok siya sa around 4'2", ano? And then makikita naman yung tooth niya is fully erupted na. Medyo may edad na yung bata at wala na sa 7 years old yun. At kinilala raw ito ni Gerald Palma na si Geraldine. Sa kanyang pagsusuri, hinalay daw ang bata bago sinakal ng electric cord hanggang malagutan ito ng hininga. Closely, we coordinate with Dr. Salen, yung aming medical legal officer, no? And we found out that there was an evidence of sexual molestation. So, gang rape talaga ang tinitingnan namin dyan eh.
Si Domingo Agnote ang naging susi para mapangalanan ang 4 na sospek sa pagkawala ni Geraldine. Nang mahuli ito sa isang police operation, ikinanta niya ang nalalaman tungkol sa batang nakasilid sa maleta. Nagtuturoan po sila kung sino nakauna. Nagsisisihan po sila kung bakit nagawa nung isa, nagawa ni Rosdam makuha yung bata. Yun lang po narinig ko sa kanila po yung paggamit sa bata. Nung minsan daw kasing dumalaw si Domingo sa bahay ng isa sa mga suspect na si Henry Redoblado, narinig daw niya na pinag-uusapan ng mga suspect kung paano pinatay si Geraldine. Unang nahuli ng mga pulis si Ramil Diorico. Tinatanong nila kung sino daw nang-rip ng bata. Wala po akong masagot sa kanila. Wala naman po akong alam eh. Kusang sumuko naman ang pedicab driver na si Renato Bohol. Sumuko din si Henry Redoblado, ang itinurong mastermind ng grupo ni Agnote. Kaya nga sumuko ako para may paliwanag ko na wala akong kasalanan. Sa pagsuko ni Henry at Renato, nahulog din sa kamay ng mga pulis si Joey Nodalo. Sana lang naman po sa akin, sana mabigyan ng katarungan tong kaso na to. Kung sino man ang gumawa, sana mahuli na yun. Naninindigan silang inosente sila sa krimeng ibinibintang sa kanila. Pero ang naunang bintang, bumigat pa sa paglabas ng babaeng itong itatago natin sa pangalang Lita. Siya raw ang nakasaksi kung paano pinagsamantalahan at pinatay ang bata. Natatakot din ako. Kung paano-ano lang silip-silip. Mabilis na pangyayari kasi ano yan doon banda ron eh. Marami nagtatambay. Kaya lang doon na sila sa may madilim. Walang nakapansin doon. Ayon pa sa kanya, nakilala niya ang mga salarin dahil ang mga ito'y madalas daw sa Isla Puting Bato. Sa kalagitnaan ng investigasyon noong 2007, malaki daw ang posibilidad na kay Jessalyn Salvatierra ang nakitang labi ng bata sa loob ng maleta. May mga ebidensya na hindi si Geraldine yun. Like for instance, yung sa ipin niya, nakikita naman sa photo, yung height, at the same time, yung kuntil na permanent birthmark na hindi naman nakikita sa batang nakita sa maleta. At dahil sa mga lumabas na resulta ng investigasyon ng MPD, hindi nasiyahan si Gerald Palma. Tinawakan ng MPD yan, kaya lang hindi ko alam kung nangyari at hindi ata sila na satisfied sa investigation, then lumapit sa aming opisina at nasa nga sa akin yung kaso. The doubt was with the MPD chief who was investigating the case. Kinailangan i-re-autopsy ng NBI ang labi ni Dindin. At iba ang lumabas sa investigasyon ng NBI sa kaso ni Geraldine. Hindi ko sinasabing walang grade, no? Ang sinasabi ko, intact yung hymen, buo pa yung hymen ng bata. Okay? Walang complete penetration. Very important as a father that my daughter wasn't raped. Retained her girlhood, if you might call it. Her innocence as a girl was still intact. Sumailalim sa DNA testing ang katawan ng batang natagpuan sa maleta. Ang pamilya Salvatierra naman, nagdala rin ng mga gamit ni Jessalyn sa NBI na posibleng pagmula ng fingerprint ng kanilang anak. Yung sa dental exam, ang sabi ng doktor namin dyan, na yung age bracket na 7 years and several months, yung dental na nakuha doon sa cadaver. So medyo nagtutugma sa age ni Dindin yon. Sa fingerprint naman, wala kami nakuha mga fingerprints doon sa bahay. Walang comparison yun eh. Lalo pang naging komplikado ang kaso nang naglabas ng written affidavit noong November 18, 2007 si Felma Estravela na nagsabing siya mismo duda sa nakitang labi ni Geraldine. Dagdag pa niya, nakakuha di umano ng 1 milyong piso mula sa insurance si Gerald Palma dahil sa pagkakamatay ng kanyang anak. Pero mariin itong itinanggi ni Gerald. Saka sabi, the insurance aspect was misunderstood. Sabi ko kasi ako naka-insure.
Wala ring nakuhang dokumento ang MPD na nagpapatunay sa sinasabing 1 milyong pisong insurance. Ngunit noong araw ding yun, agad binawi ni Felma ang nauna niyang pahayag. Dito lumabas ang mga hinala niyang kiling na mismong ama ni Geraldine ang pumaslang sa sarili nitong anak. Makita niyo naman pag ini-interview siya, he's serious. Ito parang pangiti-ngiti siya, patawa-tawa siya. And then every time we arrested the suspect, inaharap namin sa kanya. Inaamin naman ng tao na talagang nangyari, merong gang rape na yun. Eh, wala siyang ginagawa. Actually, wala siyang no sign of anger na he was angry. Hindi niya sinaktan yung suspect, hindi niya sinigawan. Kung ako ay nag-kidnap o pumatay sa anak ko, di sana yung unang fall guy na tinuro niya ang kiling, sana tinanggap ko na. At he will save me all the trouble kung sakaling akong guilty doon. Hanggang ngayon, 1 taon na ang nakalilipas mula nang mawala si Geraldine, hinihintay pa rin ang resulta ng DNA examination. Na-DNA sa amin yan 3 beses, kaya lang until now inconclusive. Kasi nga, yung body contaminated ng formalin. Tumulong sa amin ng Interpol para magpa-DNA ulit. Wala pa tayong official findings yan. Binubuo pa rin ng NBI hanggang sa kasalukuyan ang palaisipan kung ang batang natagpuan sa maleta ay si Dindin. Wala ring makapagturo kung nasaan na si Marites Untog. Tila mailap ang katotohanan sa kaso ng batang si Geraldine. Sa napakasakit na dagok na hinaharap ngayon ng pamilya Palma, umaasa sila sa matuling paglutas sa krimen. Sa ngayon, pilit na lang nilang pinupunan ang puwang na iniwan ng kanilang munting anghel. Natuto siya magsulat nung wala pa siyang grade 1 nito, mga kinder pa lang siya eh. Masakit na wala siya, di na kami kumplito. So, kailangan ko i-celebrate talaga yung Pasko, kahit na wala na siya. Parang hindi na kompleto. Parang hindi na Christmas. Sa kasalukuyan, rape with homicide ang nakasampang kaso laban sa mga akusado sa Branch 5 ng Manila Regional Trial Court. Isa ring warrant of arrest ang inilabas ng korte para kay Marites Untog sa kasong qualified kidnapping. Well, Marites, kung inosente ka, ang kailangan mong gawin lang is mag-present sarili mo and tell your story. If I'm involved, whoever, just point whoever. I'm not afraid if you point me kasi that way I can also erase all doubts. Sinubukan naming kausapin ang mga kamag-anak ni Marites, ngunit tumanggi silang magbigay ng pahayag. Ano na po yung balita nyo kay Miss Marites? Wala pa rin po. Kailan po kayo huling nagkaroon ng contact with her? Matagal na bago nangyari yung nung nawala siya. Nung nawala po siya. Opo. Ayon sa pamilya ni Marites, masakit para sa kanila na hindi nila malinis ang kanilang pangalan. Naninindigan pa rin ang mga suspect na sina Ramil Jorico, Renato Bohol, Joey Nodalo at Henry Redoblado na sila ay inosente sa krimen. Si Julie Salvatierra naman, araw-araw na nagdarasal para sa pagbabalik ng kanyang anak na si Jessalyn. Nakakuha sa anak ko, sana ibalik na nila yung anak ko. Tatanawin namin itong isang malaking utang na loob sa kanila. Tila ang hinahanap na katotohanan lang ang makapagbibigay lunas sa pinagdaraan ng sakit ng mga taong umikot sa kaso ni Geraldine Palma. 1 taon na ang lumipas pero hanggang ngayon wala pa rin linaw kung si Geraldine Palma nga ba ang batang natagpuan sa loob ng maleta. Usad pagong naman ang kasong isinampa laban sa mga suspect. Ang tanong, maghihintay pa ba ng matagal na panahon ang mga magulang ni Geraldine bago nila tuluyang makamit ang hinihiling na hustisya? Magandang gabi po. Ako po si Cara David at ito po ang Case Unclosed.
Because I thought you grew up to be a big girl. Okay, rest in peace. Be happy. You have no more suffering.